please, Panginoon, iligtas mo po kami. Ano ba kayo sabi niya? Maliit ang iyong be of little faith, sabi ng Panginoon. At lumabas po siya, sabi ng Bible, ni-rebuke niya yung dagat, yung storm. At ibig sabihin nun ay chinarge niya, kinuman niya yung storm, tumigil. Oho. So in other words, God is in control of any situation, kahit sa panahon ng storm. Salamat sa Panginoon na He is the shelter, our shelter, in the time of storm. And let's sing the song, My Savior's Love. My Savior's Love, and His love is marvelous and wonderful according to this song. Ako. On the first stanza already saying, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. And beating angels beheld Him, and came from the world of light to comfort Him in the sorrows He bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. Amen. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory His face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Marvelous, wonderful is my Savior's love for me. Ayayatan natin ti Diyos, kaabisat everyday. Nadaduma, mabaling hamo lang marik na di ayat ti Diyos. Ngam kagpaison na ay ayatan natin ti Apo everyday. The fact that we woke up in the morning, ay ayatan natin ti Diyos. Diba? Kasi nakarain tayo pa eh. Oho. At the fact na makapagpampanunod ka tayo pa nga nasaya at ay ayatan natin ti Diyos kaabisat. That's why tune in every morning yung ating Bible knowledge of the day at night, our daily words of encouragement. It's all about the love of God for our family. Kausat. So nga, continue to be with our programs, mga kapatid. Kasi dito po ay talagang hindi po tayo nagkukulang salita ng Diyos. Talagang sagana. Oho, tayo, may daily bread pa tayo ng morning sa ating GC. Bible knowledge of the day, our daily words of encouragement, sagana. Alright?
Huwag sanang sa panahon na sumasagana, kaysa kung kailan sumasagana, saka namang nagsasawa. Di ba? So, dapat laging pagmasagana ang ating pong salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluwayan, para matibay, maayos ang ating pamilya, sapagkat yan ang gusto ng Panginoon sa ating pamilya. Maganda po ang pag-uusapan natin ngayon, a godly family. Pero bago po tayo pumunta sa ating preaching, ay isang announcement lang po. Alright, so let's pray for one another. Of course, Manang Lorelai, at sa totoo lang, sana sasama po siya dahil ngayon, pero hindi binagyan ng day off. Sayang, next time. Oho. At pag-pray natin ang kanilang permit na may bigay na po sa kanila yung kanilang permit. Ganon din po yung si Nanay Emmy, pagbangon niya daw po kaninang umaga, nahihilo-hilo siya. And then kahapon ay natulog lang siya umaga hanggang alas 2. At ipag-pray natin ang kanyang kalusugan. Alright? At least si Nanay Linda ay okay TBP na kanumutin. Kasi siyempre, hindi ba magiging okay ang BP mo kung tatanggap ka ng pension mo? Siyempre, aayos yung pag tumanggap ka ng pension mo, aayos ang BP mo. Siyempre, pag wala kang pera, mataas ang BP. Kaya pag-pray po natin. Oho. And ganun din, of course, si Nanay Dora, laging nagpapasend ng link. At kasi hindi niya mahanap eh. So, nagchat-chat kay Hyra. And let's pray na ang Panginoon mag-bless sa kanilang lote rin, siyempre, na ipinag-pray 7 hectares ma-solve sa Court of Appeals. At magkaroon na po ng final verdict ang judge. Yan din po yung sabi niya, nag-chat ka sa kay Hyra. And naway maganda ang result ng interview ni Christopher noong 23. At marami pa pala siyang pagdaraan ng mga interview, hindi pala basta-basta makapasok sa US Fire Department. And ganoon din si Tatay Jojo, mawala na yung bukol sa kanyang colon by the grace of God. And si Nanay Perla, let's pray for her. At patuloy na magtuturo rin po kami ng ukulele dyan sa Candon ng Saturday. At excited ang mga bata dyan. Oo, so sinabi ko kay Nanay Perla, maganda yan, sabi niya. Kasi alam niyo po, ang mga estudyante, napipressure yan, na-stress sa school. Pero at least kung makapagtukar-tukar sila, di ba? Makapagtugtog sila, malaking outlet po yan sa kanila. Alam mo naman ang music, ang nagagawa ng music. Sabi ng Bible, nagpapasaya yan sa'yo eh. Parang si Saul, noong nagkaroon siya ng bad spirit, inawitan lang ni David, umalis yung bad spirit. Maganda po ang umawit-awit. Merong nang naliligo, umaawit eh. Di ba? Umaawit-awit, iba ang nagagawa ng music. A merry heart doeth good like a medicine, sabi ng Bible. Parang medisina rin ang masayahing puso. Music gives happiness sa buhay ng tao. Let's pray for them. Ganun din po ang ating Mother Church. Let's pray na 47th Church anniversary po ngayon. And naway marami tayong mayuwing raffle mamaya. Pag-pray natin na maging matagumpay. Ang kanilang guest speaker ay isang big brother ng School of Tomorrow, yung ka-academy po na ACE, tinatawag na ACE, Accelerated Christian Education, at naging matagumpay. Kasi sa Batak po, ay nung opening ay nag-umpisa po, meron tayong academy sa Batak sa Mother Church na Batak Baptist Academy. Napakaganda po yun. At tignan nyo po sa mga eskwelahan ngayon ng secular, may shooting incidents, may mga saksakan sa Cavite, sa Tacloban, shooting, can you imagine? So, online exploitation na kukuha nila ng loob yung mga nabubuli, sasabihin nila, gaganti tayo. So, magaling itong mga sindikato po yung mga yan. Alright? So, let's pray na at least merong ganyan, i-enroll namin si Seb po doon at homeschooling na po siya. Let's pray na maging maganda. At ganun din po, pag-pray natin sila, Ma'am Mildred, Ma'am Rose, Pastor Doug, ang kanilang BBC Foundation, and na patuloy na pagpalain ng Diyos ang good health nila. Ganun din kay Ma'am Rewelyn Galinato. Yung mga tumutulong sa atin, pagbayad ng rent, dito. Kasi 6,000 po ito every month, and the members of Batak,
BBC Batak ay nagko-contribute po para may pang ano dito. Kaya nga sana makabili tayo ng property or bigyan tayo ng Panginoon upang sa ganun hindi na tayo magre-rent po. And ipag-pray natin yung lupa ni Nanay Linda, mabenta niya 200 square meter at sa Darapida. Pero hindi pa nabayaran. Oo. At para magpapakain din siya eh. Kaya let's pray. Ba't di ba utang mo na eh? Sakto na eh. Wala eh. Binigay mo na Okay. titulo na. Hindi pa yung titulo na sa akin. And ano pa? And kung sabi ko kung malapit lang sana yung lupain ni Nanay Christy dito, ay di ba? May 3 hectares po yan eh sa Mindanao. At kung meron lang sana dito, magpatayo na tayo. Oh, and let's pray na ang Diyos ay patuloy na mag-bless sa atin. Ho, na gawain dito. Ganun din po ang biyahe namin mamaya. Please pray na safe po ang bawat isa. At merong mga 11 to 12 na sasama po going to Batak. Ngayon gusto pa pong sumamang iba, pero sabi ko ay hindi kasya eh. Diba? So, si Ate Mariel, kung nanonood ka, gusto niyang sumama, pero limited lang po yung sasakyan. Kaya maliit eh. So, pag-pray natin, nabigyan tayo ng Panginoon ng mas malaking sasakyan dyan. Bus. Oho. Yung FB lang na yan, pay lang. Dete, dadakal ng data. Oo, or dete, Travis ko na ng sakas siya. Mas ano po yan. We believe that God will provide as long as it is needful sa ating pong gawain. Kaya let's pray na patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating gawain po dito. At mag-involve po tayo sa soul winning trust distribution. Kumuha po kayo dyan dahil marami pa po tayong iwiwin dito sa Candon. 66,000 population approximate at 42 barangay. So, kailangan po nila ng tagapagligtas. Ano po? And, okay, so, meron pa po kayong special prayer request. Sige, ibanggitin nyo lang po para at least hindi naman natin alam lahat ang mga pinagdadaan ng bawat isa. At least we can pray for you every day. Hanggat ibigay ng Panginoon ang ating pong mga prayer request. Okay? So, meron po ba? Haira may aawit, di ba? Sige na. At, Sir, panadagpantar, batik na batik inalapantar. ay, basit, sige. Okay, so tayo po ay, Anton, agkwelyo ka. Okay. Bado nga agkwelyo na. Sige po, makakarinig po muna tayo ng isang awitin through our ni Pastor Albert. At bago po tayo makinig ng ating mensahe ngayong umaga, and we will discuss about building a godly or a godly family. Okay? May sinend ka sa akin na Ira? Anong title? Ha? Ayun na po tayo. Slow Naku, lava. dito Google Pang na. girl man ito na ba? This is not for girl. There. Pambabae yan. Speak. Tao. His eye is on the sparrow. Ano? Why should I feel courage? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow. I know He watches me. His eye is on the sparrow. I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let
His tender words I hear, I'm resting on His goodness. I lose my doubt and fear. Though by the path be needed, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give praise to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to Him. From there He sets me free. His eye is on the sparrow, I know He watches me. His eye is on the sparrow, I know He watches me. I sing because I'm happy. So malakas na daw. Malakas For His eye is on the sparrow, Thank you. Amen. Praise the Lord po. Thank you so much, Daddy Pastor Albert. At sa kanilang awiting yan, na His eyes Ano ba? is on the sparrow. Alam niyo po ba yung sparrow, di ba? Alam niyo po yung bilit tulong yan eh. Di sa amin, sa Batak, ewan ko dito. Ano ba yung Maya sa Tagalog? Oho, ano ba yung Ilocano dito sa Kandun? Bilit tulong walang nai. Okay. So, His eyes is on the sparrow. Sabi nga ng Bible sa Matthew chapter 6 anong pinag-aalala nyo, sabi ng Panginoon? Yung isusuot nyo? Yung iinumin nyo? Yung kakainin nyo? Itignan nyo nga yung mga sparrow, sabi niya. Wala namang nag-aalaga sa kanila. Wala namang nagluluto sa kanila, pero buhay. Pero mas special kayo, sabi ng Panginoon, na tao, kaysa dito. So kung kaya kong alagaan yan, pakainin yan, ingatan yan, how much more sa mga tao, di ba? Kaya nga, I feed them. Huwag kayong mag-alala, sabi niya, I will feed you. Kaya nga sabi ng Bible is sa Matthew 6:33, yung karugtong niya, di ba, doon sa dulo, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Dalawa lang naman po ang sinasabi ng Panginoon doon eh. Hanapin nyo ang kingdom of God and His righteousness, and all these things, yung mga ipinag-aaralan nyo, sabi ng Bible, shall be added unto you. So ano yung added? Di idadagdag sa atin, di ba? So napakahalaga po na tayo po ay merong pananampalataya sa ating Panginoon, at lahat ng ating pong mga pangangailangang pinag-aalala ay idadagdag ng Diyos sa atin po. Alright? So, kumbaga, bahala ang Panginoon sa atin. And ganun din yung sabi ni David sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God will take care of us. Kasi sabi niya, yung mga sparrow, lipad ng lipad, walang nagluluto sa kanila, pinapakain ko. Mas lalo na kayo, sabi niya.
Kaya seek you first the kingdom of God. Kung kingdom po yan, siya ang king. At so, kung siya ang king, tayo ay submissive sa king. Sa salita ng Diyos, di ba? And in His righteousness, gawa lang po tayo ng righteousness. Kabutihan, sa tao. Tama. And the Bible says, all these things shall be added unto you. Kaya ako po, ay okay na po ako sa buhay, wala na po akong hinahanap. Hindi po ako nangangarap na sana magkaroon ako ng ganitong malaking bahay, sasakyan. Hindi na, okay na. Basta may tinitirhan lang po ako. Ano ba ang purpose ng bahay? Malaki at maliit. Para makatulog, para makarest. Pag malaki, nakaka-rest sila. Pag maliit, nakaka-rest naman parehas lang. Di ba? Magandang sasakyan, 10 million or 50 million. Ano bang purpose ng sasakyan? Transportation. Tatransfer naman ako ng tricycle, Itong multicab, di ba? So, parehas lang ang purpose. Ano bang hahanapin natin? Pagkain, lechon sa kanila. Sa akin ay talbos ng kamote o anuman. Nabubusog sila, nabubusog din ako. Pag lumabas, parehas. Di ba? Okay lang. So, importante. Sa katunayan, pag gulay ang kinakain mo, mas healthy ka pa Kaya, salamat sa Panginoon. Let's pray for our health din pala. Of course, nag-check up po kami nung Martes. At si Nanay Christy, let's pray na mag-normal ang kanyang mataas ang uric acid, ang triglyceride, at blood sugar, mataas ang cholesterol. And di ba din mataas ang cholesterol, wag lang collateral. At yung iba pa, mataas lahat Pero at least ay sabi niya sa anak niyang nurse, parang mali yung masina. Pero at least po, ay okay daw po yung gamot niya. Yan din si Daddy. Sabi ni Nanay Christy kanina po parang bumabalik na yung boses ni Pastor. Lumakas na. Ayos. Okay? And let's pray for one another. At ganun din sina Kuya, yung pamilya nila na Manang Wilma. Madi mo may Manang? Adaw ka na? Awan. Ay, kasi Anak na sa murot kit di pastor ko. Wala kay naktan ko na. So let's go to our message nga ron sa A Godly Family. Napakaganda po ito na pag-aaralan natin. Psalm 127 verses 1 to 5. Basahin po natin. Ready, go. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit at late, and to eat the bread of sorrow, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so the children of the youth, happy is the man that had his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita na aming binasa. I-bless niyo po ito sa aming buhay. At naway makatulong ito sa aming family. Use me, O God, to be a blessing to your people. Forgive us on our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Again, our title, A Godly Family. Alright? So, a godly, no Ilocano ko man, na Diyosan nga pamilya, kakabsat. Kung na natoy, except the Lord build the house, nuhaan nga ni Apo Diyos si mang pataader iti balay ko na, they labor in vain that build it. Pag sinabi mong labor, parang nanganganak, di ba, you exert effort, sacrifice, talagang lahat ng kaya mo dyan, energy mo, ibibigay mo labor Sabi ng Bible, kahit i-exert mo lahat ng labor mo to build your family, they labor in vain. Ano pa yung vain? Walang saysay, walang kwenta. Except the Lord. Bakit? Ang Diyos ang nagtatayo ng pamilya. Hindi po tayo. Hindi po trabaho, hindi po negosyo, hindi po pera, hindi material na bagay. Kahit bigyan natin sila ng material na bagay, kung hindi nila kilala ang Diyos, mapapawalang saysay ang ating effort sa pagtatayo ng ating tahanan. Mga kapatid, hindi nyo ba napapansin, binibigay mo naman lahat ng pera sa iyong anak, pero nagre-rebelde pa rin, pero kumukontra pa rin, pero hindi pa rin sumusunod. Bakit? Sapagkat hindi yan ang magtatayo ng godly family
kundi ang Diyos ang magtatayo ng godly family. And the Bible says, except the Lord build the house. Kung hindi ang Diyos ang magtatayo, they labor in vain that believe. Except the Lord keep the city, Candon City. The watchman, sino ba yung mataas dito? Mayor. Waketh but in vain. Wala ring saysay. Kaya pala yung mayor namin noon sa Batak, sabi niya, naibigay ko na lahat ng mga kailangan ng tao, 43 na FB, yung 2021 model. Sabi niya, nabigyan ko na ng truck para sa mga garbage or anumang pangangailangan nilang na i-transport. Nabigyan ko na ng generator, 42 barangays, or 43 po sila, 43 barangays. Naibigay ko na, napakarami sa mga farmers, makina, hose, at saka fertilizer. Pero sabi nila, sabi ng mayor namin, galit pa rin sila sa akin, kulang. Kulang daw. Walang pasasalamat. Kaya nung sabi sa amin noon sa office niya, tulungan nyo nga po kami, sabi niya. Marami po kami doon na pumunta. Mga pastor, sabi niya, kasi ang kailangan ng tao talaga, yung spiritual development. Kasi naibigay ko na, napakarami. Ilang taon na po yung namumuno. Naka 9 terms nga yan eh. I mean, 3 terms, 9 years. Ngayon, vice mayor na. Oho. So, going to 12 years ng pamumuno niya. Marami na siyang naibigay. Pero, galit pa rin ang tao. Kaya sabi ng Bible, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Walang saysay. Kasi kailangan ng tao, na makilala ang Diyos. Sabi ng verse 2, it is vain for you. It is vain for you to rise up early. Kahit maaga kang gumising, sabi niya. And to sit up late, late matulog. To eat the bread of sorrow. May sorrow pa rin. Maagang gumising para magtrabaho, late natulog kasi nag-overtime, pero sorrow pa rin ang dinala. For he giveth his beloved is sleep. Bakit? Kasi hindi tayo sabi ko nga ang nagbibuild ng pamilya, kundi ang Diyos, para walang sorrow. Godly means reverencing God, living in obedience to God's command. A family consists of a father, a mother, and their children. Yan po ang family. Alright? Hindi po pwedeng magsama ang dalawang lalaki. Anong gagawin ng dalawang lalaki? Hindi rin po pwedeng magsama ang dalawang babae. Mag-asawa, I mean. Bakit? Ano gagawin nila? Di ba? Abomination lang po sa Panginoon. Because a family consists of a father, a mother, and children. The family is the smallest unit of society. Walang city kung walang pamilya. Walang bansa kung walang pamilya. So, country, city, composed. Made by families. Alright? Ang isang bansa ay binubuo ng pamilya. A family has a special place in the heart of God. Bakit? Ito po yung unang institusyong kanyang itinatag. 3 po yan na institusyon eh. Ano yung una? Family. Pangalawa, government. Pangatlo, church. Sa katunayan, ang una, church family eh. Di ba? Nga lang nakorap si Adan at Eva ni Satanas. Yung government, sumunod, nakorap din. Kaya yung church ay, sabi ng Bible, hindi makukurap yan. Matthew 16:18, and upon this rock, sabi niya kay Peter, that thou art Peter, upon this rock, talking about his body or his life, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against the church or against it. Di ba? Kaya ang church hindi na corrupt. Bakit? Nananatili ang persona at presensya ng Diyos sa church to depend from all appearance of devil. Kaya katuwang ang church sa pagbibuild ng pamilya, mga kapatid. So, a family has a special place in the heart of God because it is the first institution. Create niya si Adan at Eva. Blines ng Panginoon. Di ba? Sino yung blines? Yung mag-asawa. Kaya nga kailangan talaga mag-asawa. So, nung nag-asawa sila, kinasal ng Panginoon, saka nagkaanak, be fruitful and multiply. Sinong inutusan, be fruitful and multiply? Yung kinasal.
Ngayon maraming nagmumultiply kahit hindi pa kasal. Di ba? Pero sa Panginoon po, kasalanan po yan. Bakit? Ang gusto ng Diyos ay ipagsamahin niya muna, one flesh sabi ng Bible, and then be fruitful and multiply. Alam niyo po, yung mga nakaranas na wala naman tayong narinig na salita ng Diyos, tapos nagkamali tayo, wala po tayong magagawa yun. Ang Diyos kumbaga, maunawaan pa niya yan. Bakit? Wala namang narinig eh. Pero yung nakarinig ng salita ng Diyos, tapos ginawa pa, aba, sa Panginoon na po sila mananagot sa mga bagay na yan. Kaya salamat sa Panginoon, kasi yung mga anak natin, yung mga apo nyo po, mga kapatid, ay hindi na nila kailangang maranasan yung trend ng mundo, kasi merong salita ng Diyos sa magiging guide para magtayo ng godly family. Tingnan nyo. Pang-ubo po kasi yung binigay sa akin eh. Hindi pang sore throat. So verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Sabi ng Panginoon, we are created in the image of God. Kaya nga special eh. Let them have dominion or rule, govern over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth. Nasa lahat ng bagay nasa earth. And over every creeping thing that liveth upon the earth. And God created man in His own image, in the image of God created him, male and female, hindi lalaki, hindi Adan at Adam means Steve, sabi nila. So, male and female, created He them, and God blessed them. Kaya nga po, gustong pagpalain ng Diyos ang ating tahanan. And said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion, and so on and so forth. Di ba? So, mahalaga po tayo sa harapan ng Panginoon. Number 1, tatlong bagay lang naman po ito. The builder of the family, the blesser, yung susunod dito, and the blocker. Tatlong bilang po ito. Okay? And then matatapos po tayo agad. So, God is the builder of the family. Sabi ng Bible, except the Lord what? Build the house. Yung build po is make or set. Make, parang bahay, gagawin mo. Diba? Pag wala pang bahay, gagawin mo yung bahay. Make, building, mga kapatid. Of course, yung house dyan, a family. So, letter A, God as their home. In building a godly family, mga kapatid, we must remember and not forget that God is our hope. Psalm 78 verse 6 and 7, the Bible says, and that the generation come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they may set their what? Hope in God, and not forget the works of God, but His commandments, and might not be as their fathers. Sabi ng Bible, hindi katulad yung mga tatay nilang mga Israelites, na ay stubborn, matigas, rebellious generation, rebelde, parang NPA. A generation that set their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Walang hindi steadfast sa relasyon nila sa Diyos. At yung puso nila, sabi ng Bible, are not aright. Hindi tama ang puso nila. Kaya kung hindi tama ang puso nila, hindi tama ang kaisipan nila, magre-rebelde sila at matigas. Bakit? Hindi sa Diyos ang kanilang pag-asa. Nakakita na po ba tayo ng mga bata matigas ang ulo? Rebelde. Ayaw sumunod. Di ba? Ayaw makinig. Ayaw sumunod. Akala mo kaya nila ang sarili nila, pero pag silang nagsarili, hindi lang nila kaya. Kumakain naman sa bahay yan eh. Bakit kumakain yan? Humihingi yan. Natutulog yan. Sabihin natin sa ating mga anak, kung matigas sila, anak, hindi mo bahay ito. Sabi nung isang colonel na sa Philippine Army doon sa Fort Bonifacio, leader namin noon, maraming sundalo po kasi doon eh. Ngayon, sabi niya sa anak niya, anak, alam mo ba, ayaw sumunod ng anak niya. Ang tigas ng ulo. Narinig ko minsan eh, sabi niya, anak, sumunod ka habang nasa tirahan kita, sabi niya. Bakit? Hindi mo bahay ito, bahay ko ito, sabi niya. Hindi mo kwarto yan, kwarto ko yan, akong nagpagawa dyan.
Hindi mo cabinet yan. Cabinet ko yan. Ako ang nagpapakain sa'yo, ako ang nagbibigay allowance sa'yo. Lahat ng tinatamasa mo ay galing sa Diyos yan. Kung ayaw mong maniwala sa Diyos ko, umalis ka dito sa bahay ko, sabi niya. Tigasan. Siyempre, sundali. Diba? Oho. Umalis ka. Kung ayaw mong maniwala sa Diyos na nagbigay nito. Oho. Lahat ng tinatamasa mo ay galing sa Diyos at binigay sa akin. Kaya alam mo, simula noon, ay nagre-respect na siya sa kanyang tatay. Sumusunod na siya. Bakit? Naunawaan niya na wala pala siya kung wala ang Diyos at wala ang kanyang magulang. Kaya ba nilang mabuhay na walang magulang? Kaya ba nilang magsarili? Kaya ba nilang buhayin pag nagpamilya sila? Maraming nagpamilya, pero ang bumubuhay ay parents pa nila. Yung mga lolo at lolo. Tandaan natin na pag nagpamilya ang isang mga anak, sa mga anak, dapat buhayin mo ang iyong sariling pamilya. Hindi na obligado yung lolo at lolo dyan. Pero dahil sa hindi sila responsable, kaya humihingi pa. Bakit hindi responsable? Hindi natuto. Bakit hindi natuto? Hindi nakinig. Matigas ang ulo at rebelde, sabi ng Bible. At yung puso nila ay hindi tama at yung relasyon nila sa Diyos malayo. Kaya nga po ngayon, ang ating mga anak ay isabihin natin, anak, ang pag-asa mo ay Diyos. There is hope for the future of our children when they put their hope in God. The reason why people are hopeless because they don't have God. Bakit nagpapakamatay? Walang Diyos. Bakit may shooting incident sa Tacloban? Walang Diyos. Di ba? Online exploitation. So, tinitignan nila yung mga nabubuli. Nagko-communicate sila. Nakuha nilang loob, yung sympathy nila. Sabi nila, gaganti tayo. Linano. Kaya nga yung damit niya, itim eh. Katulad ng shooting incident sa Amerika, itim din. Parehas sa kanya. Oho. At alam nyo, after ng flag ceremony, 45 gunshots. Buti nakasarado yung mga kwarto. 3 ang patay. Malungkot pa rin yun eh. Kaya nga napaka-stricto na po ng mga eskwelahan ngayon. Di ba? Oho, may mga metal detector na, may mga random checks ng bag na, so on and so forth. Kailangan po yan. Pero bakit nila nagawa yun? Saksakan sa Cavite sa loob ng eskwelahan. Sapagkat wala silang kinikilalang Diyos at walang takot sa Diyos. Letter B, hindi lang hope, God is their help. 2 H. Oho. Sabi ng Psalms 121 verse 1, I will lift up mine eyes unto the hills from which cometh my help. Sabi ito ni Haring David, my help comes from the Lord. Hari na to eh. Dapat nga kung hari siya, wala na siyang kikilalanin, mataas sa kanya. Pero kahit hari si David, my help cometh from the Lord. Meron pa rin siyang kinikilalang mas mataas sa kanyang authority. Di ba? Kaya nga nakakalungkot yung mga bansa, presidente, na mga gobernador, na walang kinikilalang Diyos. Hebrews 13:6, so that they may boldly say, the Lord is what? My helper. And I will not fear what men can do unto me. Bakit wala siyang takot sa anumang gagawin ng tao sa kanya? Kasi ang Diyos ang kanyang helper. Psalm 154 verse 4, behold, God is mine helper. The Lord is with them that uphold my soul. So if God is our helper, then we can build a great home. Katulong mo ang Diyos eh. Di ba? Siya ang ating katuwang. If God is our helper, then we can build a great home, a godly home. When someone cannot help you, then there is a God in heaven who can help you. So kaya nga okay lang po yan, nag-iisa ka, okay lang yan. Wala kang kasama, okay lang yan. Kasama mo ang Diyos na tumutulong sa'yo. Kasama mo ang Diyos
na nakakaunawa sa'yo. Hindi ka maunawaan ng tao, ang Diyos nauunawaan niya tayo. Ang tao walang pakialam sa'yo, ang Diyos may pakialam sa'yo. Ang tao hindi ka pinapansin, ang Diyos special ka. Ang lipunan, naaalala lang tayo pag eleksyon, pero ang Diyos, araw-araw, kasama natin siya, tulong natin siya. Number 2, hindi lang po God is the builder of the family as their hope and as their what? Help. Number 2, God is the blesser of the family. So, blesser. Paano pagpapalain ng Diyos ang ating pamilya? Letter A, meron dapat tayong activity that is approved by God. 2 Timothy 2:15, study to show thyself what? Approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of what? The word of truth. So, approved unto God. So, meron dapat tayong activity sa Diyos, sa bahay, na aprobado ng Diyos. Hindi natin kailangan ng approval ng tao para mamuhay ng maayos. Hindi natin kailangan ang approval ng gobyerno, approval ng ninuman para tayo ay mabuhay na godly, mga kapatid. Ang kailangan lang natin ay approval ng Diyos. Kaya nga ang Bible ay inspired. Ano yung ibig sabihin ng inspired? Di ba? God breathed sa Greek, or theopnosis, God breathed. Buhay ng Diyos nandyan. God is in it, and God is for it. Kasama mo ang Diyos, ibig sabihin, pag nasa iyo ang salita ng Diyos. Kaya nga, if God approves that, then go for it. If God approves it, go for it. Yung pagpapalo sa mga anak, God approves it, go for it. Pinagbabawalan tayo. Di ba? Ipagbabawal ng gobyerno. Pero when God approves it, then go for it. So, activity that is approved of God. Ano ba yung activity that is approved of God? Like family devotion, di ba? Kami po, ni Hiram, may family devotion. Di ba? Oho. So, ano pa? Prayer time. Ano pa? Bible reading. Ano pa? Going to church together as a family. Di ba? Ano pa? Soul winning. Going to areas. And so on and so forth. Umaawit dito. By the way, kung marunong po kayo umawit at gusto nyo pong umawit, punta po kayo dito. Umawit po tayo. Gamitin natin ang boses natin sa Panginoon. Di ba? Oho, habang may boses pa tayo, baka pag wala na tayong boses, hindi na magamit yan. Parang yung backslider, Pastor Albert, di ba? Nag-backslide eh. Bumalik. Gusto kong umawit, sabi niya sa pastor. Okay. Anong inawit niya? Oh, Ginoo, miss na miss kita. Miss na eh. Backslider eh. Pero alam niyo ba, dapat activity that is approved of God. God only blesses activities that align with His approval. There is no real blessing apart from the approval of God. Kasi ang Diyos ang nagbe-bless eh. Paano niya i-bless yung walang approval ang Diyos? Paano niya i-bless yung tao na hindi nagsisimba? Paano niya i-bless yung tao na rebelde? Paano niya i-bless yung tao na maraming bisyo? Paano niya i-bless yung tao na inaaway ang sawa? Paano niya i-bless ang tao, yung mga kabataan na pasaway sa kanilang magulang at tamad, walang tulong sa bahay, kundi laro-laro lang? Wala. Kaya nga, there is no real blessing apart from the approval of God. Because real blessing brings no sorrow. Di ba yung kanina, gumigising ng maaga, nalilate, matulog, pero may sorrow pa yung text natin. Pero ito, tignan nyo, walang sorrow. Proverbs 10:22, basahin nga po natin, go. The blessing of the Lord, it maketh rich. Aba, it maketh rich, abundance. And He added what? No sorrow. Bakit yung text natin kanina, ang aga gumising, ang late matulog, pero he eat the bread of sorrow. Walang kwenta, sabi niya. Meron ng seaman second in command, second mate ang tawag nila sa kanya.
Bankrupt, walang naitayong bahay, walang anuman, wala, zero. Bankrupt. Second in command, 20 years na seaman. Magkano ang sweldo mo, sabi ko? 200,000 monthly. Zero. Bankrupt. Alam nyo bakit? Mismanage. Bakit mismanage? Hindi kinilala ang Diyos. Kaya alam nyo po ba, sorrow. Maglungkot po siya, sabi niya sa akin noon, nagko-construction kami sa church sa Batak. Pag nag-iisa ko sa bahay, naalala ko ang lahat, sabi niya. Mga nangyayari sa akin sa barko. Yung asawa niya kasi may luho daw. Pagbigay niya kasi, pag simang ka, hindi mo pwedeng ikip yan, ibibigay sa asawa. Maluho sa makarangyang bagay sa libutan. Wala. Diba? Seaman eh. Bawat dock namin sa ibang bansa, sabi niya, sige, gala. Maraming babae, sabi niya. Kasi, diba? Hindi mo minanage mabuti ang blessing ng Diyos. Kaya ngayon, may sorrow. Pero ang blessing ng Diyos talaga, the Bible says, the blessing of the Lord, it make it rich. Bakit? Kasi, alam mong i-manage eh. Kaya nga, yung pera na alam mong i-manage, it make it rich. And he added no sorrow. Yung mga sa flood control, napakarami yan, mali-maleta yan. May sorrow sila sa kulungan ngayon. Senador pa yung iba. Di ba? Pero ang Diyos po, walang sorrow ang blessing niya. So I'm saying, activities, that is a proof of God, yan o, activities. Kailangan natin nang mag-create sa bahay, anak magpipray tayo. Di ba? Anak mag-devotion tayo. Anak magsimba tayo. Anak maniwala tayo sa Diyos. Anak magpasalamat tayo na kumpleto pa tayo sa biyaya ng Diyos. Marami ng sirang pamilya, marami ng hiwa-hiwalay, maraming mga anak na rebelde, pero salamat sa Panginoon na nakumpleto pa tayo. Na letter B, accord that bonds the family. So activity, dalawang letter A. Oho, pinipilit ko rin pong i-alliterated ang aking outline. Okay? Para maayos. Di ba? Oho. Ngayon, letter B are accord that bonds the family. Joshua 24:15, text natin nung linggo ito. And if it seem evil unto you to serve the Lord, Joshua said, choose you this day, pumili kayo, whom you will serve, whether the gods of the Amorites serve that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Di ba? Accord that bonds the family. Bonding. Time will build your family. Kailan kayo nagbanding? Nakakatuwa yung pamilyang nasa dagat eh. Kami po every Monday, doon sa Darap, Piripidap, sabi ni Anton. Doon po kami pupunta. At alam niyo po, yung salt, salt air galing sa dagat, pag pumasok sa ilong mo na nakita ko, napanood ko eh. Maganda pala. Oho. Nag-walking po kami doon eh. Tinatanggal namin ang tsinelas namin. Kasi may energy, sabi ng mga doktor, yung sun doon. Pumapasok sa katawan. So maliban sa salt air, may ano pa. So may bonding time. Kaya sabi ni Seb minsan, let's play. Pag busy ako, wait. Diba? Pero pag okay na ako, okay, let's play. Tuwang-tuwa siya eh. Okay lang po yan. Makipaglaro tayo sa ating mga anak. Mas magandang tayo ang barkada ng ating anak kaysa yung sino man dyan. Hindi pwede yung mas malapit pa siya sa kapitbahay kaysa sa atin. Dapat mas malapit siya sa ating magulang kaysa sa sino mang kapitbahay. Bonding time. Ano pa yung pwedeng bonding time? Mag-film viewing kayo. Christian film viewing, yung mga true stories, yun ang pinapanood namin eh, yung mga true to life. Meron dyan eh, true to life. Ang tawag dan? True to life film viewing. Di ba? So ganun, pwedeng mag-film viewing, anak, manood tayo. Tapos pagtapos, anak, anong natutunan mo? Pwede mong gawin tawag dyan, pwede mong gumawa nga kayo ng report.
patungkol dyan at may reward ka. Ganun si Dr. Paul Chappell sa Amerika. So, nag-film viewing sila, anak, make a report or summary of the lesson of that film. Pag nakagawa sila, binibigyan niya ng reward. Akalain mo yan, di ba? So, bonding time. Yung mag-badminton, or mag-chess, or mag-walking, or hindi lang po sa mall ang bonding time. Hindi kailangan gumastos ng malaki para mag-bonding time. Dapat nga, nung araw nga po yung table, pag kumakain, bonding time ng family yan Nagsasalita yung tatay, nagsasalita yung nanay. Sa mga anak nila, every kainan, nag-i-instruct sila, kumusta nila yung mga anak. Pero ngayon, pag kainan, kanya-kanya. Halina kayo! Mauna na kayo. Bakit? Siya kasi nakasign magugas Ayaw niyang magugas Di ba? Mamayhan na ako! O kaya naman, pag nandun nga, nagse-cellphone pa. Yung isa, kinuha niya yung plato niya, nasa kwarto, nagse-cellphone din. Nasa sala yung isa. Alam niyo po nung araw, yung table po sa food, kainan, bonding time po yan. Giving instruction yan. Our family needs what? Attention, affirmation, and affection. Kailangan ng attention ng ating pong mga anak, asawa. Affirmation, na ano? Mahal natin sila. Lagi kong sinasabi kay Hyra I love you. Di ba? So bakit? Kailangan niya ng affirmation. Kasi baka isipin niya, kailangan affirmation. Ang lalaki, kurang sa expression. Pero kailangan po pala yun. Natutunan namin sa Baguio. Itong our family needs attention, affirmation, affection. Nakuha ko kay Dr. John Wilkerson ito Nung Pebrero sa doon. Naalala ko kagabi, ginagawa ko po ito. Sinulat. Di ba? Kailangan rin po ng affection. Yung affection, yung ramdam nila na mahal mo sila, hindi lang nung nanliligaw na may pagkain, may chocolate at flower or... Ako hindi na po ako nagbibigay ng flower. Kung magbibigay man ako ng may flower, yung dahon ng kalabasa na. May flower yun. Lalagyan ko pa ng malunggay. May flower din yun Di ba? Tapos yung katuray, may flower din yun Tapos, flower for you. Pagkatapos mo, luto mo na. Dining-ding ba? Di ba, Nay? May flower din So, kailangan ng affection, pag-ibig, at affirmation na nandyan tayo para sa kanila. Hindi natin iiwan. Hanggang dulo, till death do us part. Hanggang dulo, tayo ang magsasama. Kaya saludo po ako sa mga matatagal ng mag-asawa. Sina Kuya Wilbert, Ate Lori, 20 years. Si Nanay noon, 25 years hanggang namatay ang asawa niya. Di ba? 32 pala. Grabe. Kayo de, ilang taon na po kayo ni Mami? Po? 25. Ay, 45. Grabe, 45. Sina Ate Wilmat matagal ni 20 years. Mag-20 years. Di ba kayo na, Mano? 48 years. Grabe Si Kanay, di Mano, hanggang namatay. Oo. Malong nga tawon mo ka. 35. 35 years. Grabe! Pero, nagsama hanggang dulo. Pwede! Mangyari! Huwag tayong maniwala sa sisirain ng dyablo sa pamamagitan ng batas sa Kongreso. Kasi mawawasak ang tahanan. Masakit po yun sa bata. Kailangan ng pamilya po natin ng affirmation. Affection. Number 3, huli po ito. God, ano po yung una? God is the builder. Hindi tayo. Diyos. Hindi pera. Diyos. Hindi trabaho. Diyos. Hindi material. Diyos ang magtatayo ng ating tahanan. Kaya siya yung hope, siya yung help. Number 2, ano po yung number 2? God is the blesser. Siya lang ang magbibless, walang sorrow. Kailangan lang natin ng activities na aprobado niya. At accord. Ano yung accord ba? Binds together. Accord. Alright?
a cord that binds the family. And number 3 po, God as the blocker or protector of the family. Okay? So actually, mamayang hapon po sanang mensahe ito eh. Kasi may series of messages tayo about building a godly family in the Sunday afternoon. Diba? Pero wala po tayo kasi mamayang hapon. Kaya I decided na i-preach na lang ng morning. So, number 3, God as the blocker or protector of the family. Parang basketball, blocker. Protects the basket by blocking shot. Volleyball, stops the opponent's attack at the net. Baseball, block pitches and protects home plate. Soccer, blocks shot from entering the goal. Football, blocks runners and protect the defense. Blocker, para hindi makapasok ang tira ng kaaway or kalaban. So, ang diablo po ang ating kalaban, mga kapatid. Hindi mo kaaway at kalaban ang asawa mo, kailanman. May conflict, may misunderstanding. Pero kailanman, hindi po natin kalaban ang ating asawa. Hindi mo kalaban ang iyong magulang, kung anak ka. Hindi mo kalaban ang gobyerno. Hindi magkaaway ang sundalo at pulis. Hindi sila magkalaban. Ang kalaban nila, BIFF, MNLF, ano yung iba? NPA at iba pa. Hindi mo kalaban yung kapwa mo, pulis o sundalo. Pero sa Mindanao, maraming nagbabarilan na pulis at sundalo. Hindi naman sila magkalaban eh. Bakit nagbabarilan? Di ba nagtututukan? Alam niyo po, ganun din po sa ating tahanan minsan. Away sa asawa. Ikaw kasi, yun ang matindi dyan, yung blaming. Ikaw kasi, sabi ko na nga ba eh. Ikaw kasi, ikaw. Wala pong masusolusyonan sa blaming. Alam niyo po ba, pag may nagkulang na po dyan at nagkamali, hindi na nila kailangan ng sisihan. Kailangan nila na iangat natin sila. Kailangan nila ng tulong. Kami ni Hiran, diniscuss po namin yan sa morning devotion namin. Pag bumagsak na ako, huwag mo na akong apakan, bangunin mo ako. Bumagsak na nga ako, apakan mo pa ako. Di ba? Pag bumagsak ka, hindi na kita aapak-apakan, babangunin na kita. Kaya nga, 2 heads are better than 1. 1 flesh tayo eh. Pagka sinisigawan mo ako, sinasaktan mo ang sarili mo. Di ba? Magandang biyahe. Oho, pagka sinasaktan mo ako, sinasaktan mo din ang sarili mo. Thank you, Lord. Bakit? 1 flesh na tayo eh. Pagka may binabanggit kang masama sa akin, mabigat, nararamdaman mo rin yan eh. Sa katunayan, pag may sinasabi tayo sa ating asawa na mabigat, ramdam din natin yan. Tama ba ako? Ramdam, dito, ito, tinik. Tanong, di mabasa kasi ulit. Alright? So, ramdam din natin eh. Sa totoo lang po, tignan nyo ha. Pag nasigawan natin ang ating asawa, ramdam mo rin yan eh. Mali. So, I'm saying na block natin. How to block? How to block? Letter A, set a what? Pattern. Basahin nga po natin Proverbs 2. Ay 4, 1 and 2. Ready, go? Hear ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. So, the Bible says, anak, hear the instruction of a father. Pakinggan mo ako, anak. Kasi kung hindi mo ako papakinggan, hindi mo alam ang gagawin mo kinabukasan. Anak, pakinggan mo ako, sapagkat ang sasabihin ko sa iyo ay pakikinabangan mo sa iyong kinabukasan. Adjust na lang po. Okay? Malakas ang ulan. Sige. Adjust. Yes. Wala mag-promise. Alright? So sabi ng Bible, for I give, matiyon na sagsagi din dito online tayo na yan kasi baka tingin. Alright? O yan o. Sige. Opo, malakas po ang ulan. Mga nanonood po namin. Ngayon, tignan niyo po ito ha. For I give you good doctrine. Bibigyan ko kayo ng magandang, ano ba yung doctrine? Pag
sinabi mong doctrine, set of teaching. Yan po ang ibig sabihin ng doctrine. Set of teaching. So setting a pattern, mga kapatid. Set the pattern for your family and you will shape their path. The pattern you set for your family determines their path. A biblical pattern leads your family on a what? Blessed life. Set a pattern. Yung pag sinabi mong pattern, yung gagayahin nila. Pag sinabi mong pattern, check. Check, check. Pag sinabing pattern, yung gagayahin nila, oho. So set a pattern para meron silang gayahin. Kasi mahirap po yung wala silang gagayahin. Di ba? Kaya may training na tinatawag eh. Bakit may training? Kasi yun ang gagawin nila at gagayahin nila. Kung ano yung training nila, yun ang gagawin nila, mga kapatid. Okay? Oo. So training, parang sundalo ni Manong Wilbert Amona. Hindi pwedeng makigera na walang training. Kasi baka magkulapso dun eh. Di ba? Hindi pwede. Hindi mo alam mag-load ng barel or magpalit ng magazine. Pupunta ka sa gera, hindi mo kaya. So, hindi pwede. Alam nyo, ang mga anak natin, lalaban din sila sa future nila. Pero paano sila lalaban kung hindi nila alam ang gagawin? Tayo pong magulang, merong naranasan sa pagpapamilya. Pag may pamilya na sila, at yung naituro natin sila sa kanila, yun din po ang gagawin nila. Kaya training, preparing them for the future, for their future, preparing them for the battle, preparing them how to fight. Oh, last. So, ano po yung una? Set a pattern. Letter B, set protection and boundaries. Sige po. Dito po kayo. Napakalakas namulan. So letter B, Kaya po, sabi mo pa. set protection and boundaries. Basahin na po natin. Ready go? Proverbs 30 verse 11. That there is a generation that curseth their father and that not bless their mother. Kakalain niyo po ito, may generation daw na susumpain nila yung kanilang ama at hindi nila i-bless yung kanilang nanay. Kakalain niyo po yung generation na yan. Pagsasalitaan ng masama yung tatay, curse their father. Walang karapatan ng mga anak na pagsalitaan ng masama ang kanilang magulang. Sapagkat ang kanilang magulang ang nagsakripisyo sa mga anak, nagpaaral sa kanila, nagluwal sa kanila, at nagpalaki ng maayos sa mga anak. Kaya dapat makita nila ang ginawa na sakripisyo ng magulang. Diba? Yung malaki na, yung nakagraduate na, yung kaya niya na mabuhay, ay magsasalitaan niya ng masama yung kanyang magulang. Hindi pwede. Oo. Dito na po. Sige, picturean niyo na. Proverbs 24:30 to 34. I went by the field of the slothful, and by the vineyard of a man void of understanding. Tama din. And lo, it was all grown over with thorns, and Nestle had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw it consistent, and considered well. I looked upon it, and received instruction. Yet a little sleep, tulog. Bakit
maraming tinik, yung kanyang palayan. Tulog. A little slumber, a little folding of the hands is sleep. So shall they poverty. Dahil tulog, dahil tamad, poverty. Come as one that traveleth, and thy one as an armed man. Ano yung armed man? Armado. Nag-hold up. Diba? So, tingnan nyo po dahil tamad, may malawak siyang lupain eh. Tingnan nyo, by the vineyard of a man. Pag vineyard, di ba taniman yan? May lupain naman to eh. Pero bakit poverty? May lupa naman to eh. Bakit may poverty? Kasi tamad. At dahil sa tamad, tulog. At dahil tamad at tulog, imbes na magtanim, ano ang tumubo? Verse 31, and lo, it was all grown over thorns. Ano ba yung thorns? Tinik. Tama ba? See it, nestled the cover the face thereof, and stone wall was broken down. Yung wall niya, broken down. Yung wall niya, pabagsak na, or bumagsak na. Di tao naman. Bakit? Tulog. Tulog. Kaya nga mahirap din po yung tulog ng tulog. Tamad. So, ganun po. Kaya nga po, I'm saying, protection and boundaries. Anak, magsipag ka! Anak, magluto ka! Anak, dapat alam mo magwalis, magluto, mamalansya. Anak, pumunta ka doon. Maghugas ng plato. Dapat marunong ka ng gawaing bahay. Kasi magpapamilya ka eh. Set protection and boundaries. Ayan o, boundaries are healthy. Boundaries are love. Kasi ayaw mo silang mapahamak eh. Kaya nga anak, huwag mong kaibigan yan ha. Huwag mong kaibigan yan. Maloko yan. Nagda-drugs yan. Or, yung taong yan, nakulong, ano yan, pasaway sa lipunan yan, laging nakukulong. Anak, kami na lang ang kaibigan mo. Tara sa church. Maraming kaibigan doon na mas maganda at matino. Saying no communicates love. Alam niyo po ba, minsan mahirap tayo makatanggi. Pag may ni-request sila, binibigay mo. Halimbawa, Papa, cellphone. Elementary pa lang. Eh, ayaw mo ma-offend. Sige. Alam niyo ba yung pag-say ng no? Pag-ibig yun. Kasi ayaw mo silang mapahamak. Kaya ngayon may online exploitation eh. At ilang taon yun? 14 at 15. Bakit? Online. May cellphone. Ako po, para sa akin lang to. Kasi nung nag-college ako, walang cellphone eh. Bawal. Pwede namang graduate nang walang cellphone. Di ba? So, hindi na kailangan ng cellphone. Mga anak po natin, lalo na yung maliliit pa, hindi nila kailangan. Pero kung may cellphone sila, turuan din natin silang gumamit ng cellphone. Hindi lahat ng nasa cellphone ay maganda. Nakakatulong ang cellphone eh. Pero pag nagagamit ng tama. Kaso pag nagamit ng masama ang cellphone, kung ano-anong ginagawa nila dyan, kung ano-anong pinapanood dyan, kung ano-ano ang na-exploit ng sanlibutan sa kanila. Help your teens identify the greater yes. Talk to them about the issue they face. Influence them by being a good role model. Help them set goals for their future. Help teens understand that behind every no is often a greater yes. Diba? Boundaries are safety and security. Protection nila yan. Alam niyo po ba yung batas natin sa Pilipinas? Protection yan. Boundaries are productivity. Boundaries are guides and guards. Learn to say no. Picture mo na na eh. Nalilate ako. Di ba? Guards and guides. Conclusion. Na. Okay? Basahin mo natin. Building a godly family is the greatest legacy you can leave for your family. Be determined to keep and build a godly home. Ito na po yung greatest legacy natin. Hindi po lupa, hindi pera.
ang greatest legacy natin ay yung ating pamilya na nag-build na godly. Okay? Oho, yung marespetong anak, di ba napakaganda? Masunuring anak. Oho. At masipag na anak. Nadayaw nga anak. Naragsak nga anak. Tumultulong nga anak, di balay? Di ba? Nakakaunawa nga anak. Oho. Nadayaw nga anak. Aba. Mapagmahal na anak. Yan po ang napakagandang legacy. Hindi yung rebelde. Hindi yung sinisigawan ng tatay. Hindi yung minumura, sabi ng Bible, there's a generation that curseth their father and that not bless their mother. Sa totoo lang, napakarami po niyan eh. Pero, we can build a godly. Let's pray, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. I-bless niyo po sa aming buhay ang aming napakinggan, manatili po ito. At kayo po mag-bless sa lahat na nakikinig ngayon. In Jesus' name I pray. Amen. Nakapikit po tayo na kayo po, kausapin po natin ang Panginoon. At tayo po ay manalangin. Nasabihin natin, Panginoon, pagpalain niyo po ang aking pamilya. Panginoon, kayo po ang mag-bless sa aking mga anak. Help us, Lord, to build a godly family. Let's talk to God. Let's pray for our family. The greatest treasure on earth is your family. Wala na pong iba.